10 piso na coins na ang taon ay 2007 at 2009? Mataas nga ba ang halaga? At yan po ang ating tatalakayin sa video natin ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagpilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat at nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan, laging ligtas sa anumang sakit at karamdaman. So sa video po natin ito ay ating sasagutin ang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Ang sabi niya, Boss, totoo ba na mahal ang 10 piso na ang taon ay 2007 at 2009 at 25 centavos na ang taon ay 2006 at 2017. So bago po yan, shout out po sa ating taga-subaybay kay Idol Avengers TV. Avengers TV. Ano po? Shout out sa iyo, Idol. So, tuloy po tayo. Totoo nga ba na mahal ang 10 piso na ang taon ay 2007 at 2009? Sa susunod na po natin gagawa ng content yung centavos na 25. Ang tanong po ay ganito. Paano pong nagmahal ang 10 piso na ang taon ay 2007 at 2009? Tignan nyo po yung example, yung mga presyo po ng ibang vlogger kung magkano. Ito po yung isa. 5,000 daw. Ito pa po yung pangalawa. 1,000 hanggang 5,000. Ito pa po yung pangatlo. 5,000 hanggang 15,000. Ito pa po yung pang-apat. 10,000 hanggang 5,000. Ito pa po yung panlima. 2,000 ang bawat isa. Ang tanong ko po ay ganito. Papaano nagpresyo ng 15,000 o 15,000 or 5,000 or 1,000 or 2,000 ang isang 10 piso na ang taon ay 2007 at 2009? Paano po yung nagmahal ng ganyan sa mga nagpipresyo? Ano po? Mag-comment po kayo yung mga nagpresyo niyan. Paano nagmahal ng ganyan? Ngayon, ako naman po ang magpipresyo sa inyo kung magkano po yan. Ngunit bago po yun, paliliwanag ko muna sa inyo kung bakit po nagmamahal ang isang coins o perang barya. Unang-una, nagmamahal po ang coins na perang barya kung ito ay gawa sa precious metal. Pag sinabing gawa sa precious metal like gold, silver, platinum, ano po? Rhodium, palladium. Diyan po yan nagmamahal kapag gawa yan sa precious metal. Ngayon, gawa ba sa precious metal ang 2007 at 2009? Kahit po magtanong kayo sa ating governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang content po ng 10 piso, major content ay ang tanso at ang bakal. Kaya pag minaglit mo yan, dumidikit mo yan. Kasi bakal yung gilid, yung ring, at yung gitna ay tanso. Ngayon, precious metal ba ang tanso at bakal? Magkano ang kilo ng bakal? Magkano ang kilo ng tanso? Wala pang kilo yan eh. Idol, kaya nagmamahal kasi yung kasaysayan, ang tanong ko, may kasaysayan ba yan? Ang may kasaysayang pera, yan po yung mga antique na coins. Ang tanong ko sa inyo, antique na coins ba yan? 2007, 2009 nga lang eh. Kung sa bata po eh, batang-bata. Hindi po yan antique para magkaroon ng presyong mataas. At wala po yan na magandang kasaysayan.
Kaya po, hindi pwedeng magmahal ng ganon kataas ang pera na 2007 at 2009. Una, nagmamahal po ang pera kung siya ay gawa sa precious metal. Pangalawa, kung siya po ay gawa sa antique na, kung siya po ay isang antique na coins. Eh, ang sabi ng iba, ang hirap daw hanapin. Hard to find daw. Ibig sabihin, yung pera, yung piso ngayon, pag nilaglag ko sa gitna ng dagat, ano po, mahal na yon. Hindi mo na po makukuha yon. Kakainin ka ng pating bago makuha yon. Hindi po porke mahirap hanapin ng isang coins ay mahal na. Wala po sa ganyang kwento ang pagmahal ng isang coins. Hindi porke mahirap hanapin, mahal na. Ano po? Hindi po yan ang batayan. Inuulit ko sa inyo, nagmamahal. Ito po, ang nakaalam lang po nito ha. Kasi may nag-comment sa akin, Idol, sa gold, silver, platinum ka na lang. Huwag na sa coins. Kasi wala namang ginto at platinum ang coins. Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, sa loob po ng 15 years, ang trabaho ko po, isa, ginto pilak. Gusto niyo po ba ipaliwanag ko kung ano ang ginto pilak? Ang ginto pilak para po yung mansyon. Marami pong kasangkapan sa loob yan. Hindi po kami katulad ng mga platero na lagi nakaupo lamang sa palengke. Pag nagdala ka ng kwintas, dudugtong. Pag nagpagawa ka ng singsing, gagawin. Kami po ginto pilak, Luzon, Visayas, Mindanao. Nalilibot po namin. Pamimili ng ginto pilak. At isa po, uulitin ko sa inyo, sasabihin ko na po sa inyo totoo. Ang ginto pilak, napakalawak po ng saklaw niyan. Ginto, silver, platinum, precious stone, diamond, relo, lahat ng klase ng coins, lahat ng klase ng pera, mapa Pilipinas o mapa ibang bansa. Yan po ang lahat ng aming binibili. Mga Ray-Ban, mga antique, mga sign pen, yan po ang aming mga binibili. Kaya ang coins, isa po yan sa aming mga hinahanap at binibili. Kaya yan po ay kabisado namin. Wala po yan pinag-iba sa ginto na binibili namin. Kung kabisado namin ang ginto, ganun din po ang coins. Kaya po ang inyong coins na 2007 at 2009, hindi po yan pwedeng magmahal. Ang tanong ko, saan sila kumukuha ng batayan o basihan kung bakit nila napresyohan ng 15,000, 5,000, pinakamababa po 1,000, 2,000 ang isa. Alam niyo po yung ganyang presyo? Wala po yung pinag-iba. Wala po yung pinag-iba sa mga vlogger na kapag kumilatis ng ginto, ang ginagamit toothpaste, ang ginagamit suka, ang ginagamit toyo, ang ginagamit kalamansi, ang ginagamit asin. Hindi po yan ang batayan ng pagkilatis. So ngayon, kung sa coins naman, sasabihin mo mahirap hanapin, kaya napakamahal, hindi rin po yan ang batayan. Kaya ko po patunayan sa inyo yan. Subukan yung humarap sa gobernador ng Bangko Sentral at sabihin mo, mahal po yung 10 piso kasi mahirap hanapin. Tatawanan ka ni Gobernador Jokno. Ano po? Dahil sa iyong kaalaman. Pero sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi po pwedeng maghalaga ng 15,000 yan. Yang coins na yan. Bakit? Dahil hindi po yan precious metal. Kung maghahalaga po yan ng 15,000, ang isang 10 piso, mayaman na po tayo. Bro mo, 10 piso, 15,000 ang halaga, daig po natin ang Amerika. Gagasinin ng gumawa ang Pilipinas niyan para lang magmahal. Sabi mo, mahirap hanapin? Hindi po yan ang batayan. Kaya sa mga umaasa na magmamahal ang 2007-2009, may pakikita po ako sa inyong sample. Nakapost po ito sa online. Yan po. Binebenta, 2007 na 10 piso. 5,000 hanggang ngayon hindi pa nabibili. Sino ang bibili niyan? Kung hindi yung nag-post niyan ang bibili, hindi po yan mabibili. Kaya lamang ang may alam. Kaya dapat po may alam tayo kahit papaano. Kaya mga Kamordan Treasures, bago kayo maniwala sa isang tinuturo, ay magsuri din po kayo. Ngunit uulitin ko po sa inyo, pagdating sa usapang ginto pilak, yung pinaliwanag ko kanina ay malawak.
pwede po kayo magtanong sa akin kung about lamang po sa ating More Than Treasures channel. Ano po? Meron nga po akong kausap, nakatransaksyon ko po noong nakaraan. Meron po siyang Rolex. Inalok sa akin. So, bibiling ko sana. Kaya lang, ang sabi niya, may nag-offer daw sa kanya, 350,000. Hindi na po ako nagpresyo. At ang sabi ko sa kanya, yung presyo niyan, presyo ng hindi mamimili at presyo po ng hindi bibili. Dalawa daw po ang kausap niya. Ngayon, binalikan niya ako. Hindi daw sumipot ang kanyang mga nakausap. Dahil bakit? Hindi po totoong mamimili po yan. Ano po? So, tandaan po natin, yung nagpo-post po ng 2007 at 2009, maniwala po kayo sa akin, hindi po yan legit buyer ng mga coins. Ano po? Hindi po yan legit ng mga collectible coins or mga antique na coins ang ganyang mga buyer o ganyang mga vlogger. Kaya ipaliliwanag ko po sa inyo mga ka-More Than Treasures, yung nagpo-post o gumagawa ng vlog na ganyan, hindi po yan buyer na legit ng mga collectible coins or antique na coins. Wala po yang alam pagdating po sa usapang barya. Kahit subukan natin. Ano po? O sige, hahamon na naman ako dito eh. Lahat ng vlogger ng coins na yan, ano? Lalaban po kayo? Pagalingan kumilatis. Pagalingan tumingin ng coins. Kung aling coins ang mabibili at hindi. Kayo na ang pumili ng mga buyer o kahit sa museum o mga buyer ng mga collectible coins. Lahat ng coins na dadalhin ko, isiguraduhin ko sa inyo mabibili. Pero pag dinala mo yung 2007, 2000 na yan, tatawanan ka lang. Baka, ako po, mapapahiya ka lang kaibigan. Kaya uulitin ko po sa inyo, hindi po pwedeng magmahal yaang ganyang coins. Kaya nga po kung mapapansin nyo, halos lahat ng vlogger po ng ganyang coins, kamay lang at daliri ang nakikita. Hindi maipakita ang mukha. Bakit? Hindi sigurado sinasabi. Oh, ang mukha ko pong ito, hindi po ito edit. Wala pong ka-edit-edit ang mukha kong ito. Pag nakita niyo po sa personal to, talaga pong ito na po ito. Oo. Bakit? Dahil sigurado ako sa sinasabi ko at iyan na po ang trabaho ko sa loob ng 15 taon. Iba po ang ginto pilak, iba din po yung mga platerong mag-aalahas sa palengke, bagamat isa lang po silang parehas na alahero. Nawa po sa katanungan ng ating kaibigan ay nasagot ko ito ng maayos. Ano po? Sa mga bagong dating, welcome na welcome kayo sa ating tahanan. Lumalaki na. Pasok lang. Tulungan niyo akong lumaki ang ating tahanan para pares po tayong makinabang. Sa mga taga-suporta, maraming pong salamat sa inyong lahat. Ano po? So, dadating ang panahon sa bagay, nakakabayad din naman ako sa mga utang ko sa inyo sa pagtulong niyo sa akin. Marami na po tayong napadalhan ng mga dapat nating tulungan. Kung nagustuhan niyo po ang aking video sa bagong dating, paki-subscribe niyo po ang ating channel. At paki-like niyo po paki-hit niyo po ang notification bell, lagay niyo pa i-all upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan niyo nga, paki-like, paki-share niyo po sa ating mga kaibigan na may mga ganyang coins. Sabihin niyo ay hindi po yan nabibili ng mahal. Pero kung gusto niyo po, ako na bibili. Bumibili po pala ako niyan. Opo. May nagtanong sa akin dyan dati, kung bumibili ka ng 10 piso. Yes, bumibili po ako ng 10 piso. Pero hindi lamang po yung 2007 at 2009. Lahat po ng 10 piso na naibibili ngayon sa tindahan. Lahat po yan binibili ko. Alam niyo po kung magkano? Pag konti-konti lang, mga 1, 2, 3, bibilin ko po sa inyo ng 9 pesos. Alanganin bilhin ko sa inyo ng 11. Ano ako nagpapakamatay? Walang makakain ng pamilya ko. Kung maramihan naman, pwede ng 9.50 para kahit paano may tubo po akong 50 centavos. So, marami pong salamat at kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. See you in my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ang trabaho ko, pagkilapis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak,
sa lubong. Alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya namin patunayan. Ako ay alahero at asalyan ng ginto. Alam ko ang tapat na totoo. Walang maitatago sa usapan ng ginto. Agad ang alahero, eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.